Sa mga lansangan ng Roma, tumatakbo si Enzo ng mabilis hanggat maaari. Hinahabol siya ng mga pulis dahil nagnakaw siya ng relo. Nagpatuloy ang habulan ng ilang sandali at nang makakita si Enzo ng mga nagpoprotesta, nakihalubilo siya sa karamihan upang pabagalin ang mga pulis. Sa kalaunan, nakarating siya sa tulay at ang daan ay hinarang ng sasakyan ng pulis, kaya nagmamadali siyang nagtago sa loob ng crane sa ilog. Sa kasamaang palad, nakita ng mga opisyal ang ginawa niya at walang pagpipilian si Enzo kundi ang tumalon sa tubig. Naghintay siya hanggang sa makaalis ang mga pulis upang magsimulang kumilos muli at hindi sinasadyang natapakan ng ilang mga lumang bariles dahilan upang madulas siya. Nabasag ang isang bariles at natakpan si Enzo ng radioactive materials na laman nito. Sa pamamagitan ng paghawak sa crane ay nagawa niyang umakyat muli at nagsimulang umuwi. Habang sakay ng bus, patuloy siyang umuubo ng maitim na kemikal. Nang lumakad siya sa huling bloke patungo sa kanyang tirahan sa squatter, ang katawan niya ay humihina sa bawat hakbang. Nang gabing iyon ay gumugol si Enzo ng maraming oras sa banyo na nagsusuka ng mas maraming itim na kemikal. Nang humiga na siya sa kama, hindi niya mapigilang manginig kahit na natatakpan ng kanyang katawan ng ilang kumot. Sa TV, pinag-uusapan sa balita ang mga kamakailang pambobomba at lahat ng mga protesta na humihingi ng tulong sa gobyerno. Sa umaga ay bumuti na ang pakiramdam ni Enzo at normal na muli ang kanyang pagdura. Pagkatapos ng mabilis na almusal ay pinuntahan niya ang kanyang kapitbahay na si Sergio para ibenta sa kanya ang relo, ngunit kailangan niyang maghintay habang tinatapos niya ang isang pulong kasama ang kanyang gang. Sa opisina, ang leader ng gang na si Fabio ay nakikipagtalo sa kanyang mga tauhan kung paano itutuloy ang kanilang susunod na misyon. Kailangan nilang kunin ang ilang ipinagbabawal na gamot mula sa magkapatid na mule. Hindi natutuwa si Antonio sa improvised na plano at nagreklamo, ngunit inutusan siya ni Fabio na sumunod. Pagkatapos ay dinala ng isa sa mga lalaki kay Fabio ang isang bagong telepono ngunit hindi ito ang gusto niyang kulay, kaya nagpatuloy si Fabio upang bugbugin siya hanggang sa mamatay. Nang matapos ang pulong ay nakatagpo ni Sergio si Enzo at binili ang relo. Nang malapit nang umalis si Enzo, hiniling ni Sergio kay Enzo na sumama rin sa misyon. Medyo mapanganib ngunit kailangan ni Enzo ng pera kaya pumayag siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Sergio para kunin ang mga kakailanganin nila at nakilala ni Enzo ang anak ni Sergio na si Alessia. Medyo kakaiba ang ugali niya at madalas ay gumuguhit ng mga pambatang sining na isinasabit niya sa bawat dingding. Sinabi ni Alessia kay Sergio ang tungkol sa kanyang paboritong anime na, Steel Jig, tunay na naniniwala na darating ang bayani upang iligtas siya balang araw. Nang umalis ang mga lalaki, humingi ng paumanhin si Sergio para sa pag-uugali ng kanyang anak at ipinahayag na nasira ang kanyang pag-iisip. Siya ay espesyal noong bata pa, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, ikinulong niya ang kanyang sarili mula sa katotohanan. Ilang sandali pa ay sinundo ni Sergio at Enzo ang magkapatid na mule sa paliparan at dinala sila sa bakanteng lugar ng construction. Ang isa sa kanila ay parang may sakit at ang isa ay nagpipilit na pumunta sila sa ospital, ngunit sinuntok siya ni Sergio at sinabihan siyang ibigay muna ang mga pakete. Ang magkapatid ay may mga ipinagbabawal na gamot na nakatago sa kanilang mga katawan at ang misyon ay ilabas ito ng ligtas. Lumipat sila sa ikasampung palapag ng gusali kung saan ipupurgasana ng magkapatid ang mga pakete. Gayunpaman, biglang nagkumbulsyon ang kapatid na may sakit at namatay. Lumilitaw na nasira ang pakete sa kanyang tiyan at na-overdose siya. Inanunsyo ni Sergio na kailangan nilang putulin ang katawan para makuha ang pakete. Nagalit ang buhay na kapatid at binuhusan ng tubig ang mukha ni Sergio upang gambalain siya bago ninakaw ang kanyang baril. Kasabay nito ay sinagot ni Sergio ang isang tawag sa kanyang cellphone, kaya narinig ng isa pang miyembro ng gang kung paano binaril si Sergio ng maraming beses. Sa kanyang huling lakas, hinampas ni Sergio ang ulo ng lalaki sa poste. Habang bumabagsak ang parehong katawan, bumaril ang kapatid sa huling pagkakataon at tinamaan si Enzo sa balikat, dahilan para mahulog siya sa mataas na gusali. Ang katawan ni Enzo ay tumama sa lupa sa hindi matiis na sakit, ngunit wala ni isang pinsala. Tumayo siya na nahihirapan at nalilito, kaya tumakbo siya palayo. Samantala, nakipagkita si Fabio at ang kanyang gang kay Nanzia, isang mapanganib na terorista at isa sa pinakamalaking dealer sa Roma. Dapat dalhin ni Fabio sa kanya ang mga pakete mula sa magkapatid, kaya nagsinungaling siya at nangakong makukuha niya ang mga pakete sa lalong madaling panahon. Alam niyang kapag nabigo siya ay papatayin siya nito. Sa kanyang pag-uwi ay hinarang si Enzo ni Alessia na nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Hindi siya pinansin ni Enzo at pumasok sa kanyang apartment para magmadaling pumunta sa banyo, kung saan tinakpan niya ng ilang toilet paper ang tama ng bala. Tumangging sumuko si Alessia at sinimulan niyang katukin ang kanyang pinto dahilan upang sumagot ang labis na nadidismayang Enzo sa pamamagitan ng pagsuntok sa kahoy. Sa kanyang pagkabigla, nakagawa siya ng isang butas gamit lamang ang kanyang kamao. Para subukan ito, itinulak niya ang aparador at pinunit ang radiator sa dingding para baluktutin ito na nagpapatunay na mayroon na siyang sobrang lakas.
Sunod, lumabas si Enzo na nakatakip ang mukha at naghanap ng ATM. Ginamit niya ang kanyang bagong lakas para suntukin ito ng ilang beses, kinalas ito ng sapat para maalis ito sa dingding. Dinala niya ito sa kanyang lugar at ginamit ang pera upang sa wakas ay mapuno ang kanyang refrigerator at bumili ng ilang malaswang pelikula. Nang tingnan niya ang sugat sa kanyang balikat, gumaling na ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng sumisigaw at lumabas upang matuklasan si Fabio at ang kanyang mga tauhan na hinaharas si Alessia. Lumalabas na hindi nila alam kung saan dinala ni Sergio ang magkapatid at kailangan nila ang impormasyon, ngunit sumagot si Alessia ng higit pang mga kahibangan. Noong una ay hindi sila pinansin ni Enzo at sinubukang bumaba, ngunit naiinis si Fabio sa kanyang presensya at sinampal siya. Patuloy lang sa paglalakad si Enzo at itinulak ng gang si Alessia sa kanyang tahanan. Nagsimula silang maghanap sa lugar para sa mga ilegal na pakete at nang kunin nila ang anime DVD ni Alessia, nagwala siya at nakalmat si Fabio sa proseso. Agad niya itong hinampas ng ilang beses bago niya inutusan ng isa sa mga tauhan na hawakan siya. Habang hinahawakan siya ng lalaki sa hindi naangkop na parte, kumuha si Fabio ng kutsilyo at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi niya sasabihin sa kanya kung nasaan si Sergio. Biglang sumulpot sa bintana si Enzo na nakatakip ang mukha para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lumapit ang isang gangster para suntukin siya, ngunit halos hindi nakaramdam ng sakit si Enzo at madaling binuhat ang malaking lalaki para ihagis siya sa mesa. Kinuha ni Fabio si Alessia bilang hostage at inutusan ng kanyang mga tauhan na pigilan ng estranghero. Gayunpaman, natalo silang lahat ni Enzo sa ilang segundo salamat sa kanyang bagong kapangyarihan. Si Fabio na takot ay nagpahayag na sila ay aalis na at nagmamadaling lumabas ng apartment ang mga lalaki. Ginamit ni Alessia ang pagkakataong salakayin si Fabio at palayain ang sarili, dahilan para bumagsak ito. Ibinaba ni Fabio ang kutsilyo sa paa ni Enzo bago tumakbo palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, inalis ni Enzo ang kutsilyo at tumingin sa loob ng kanyang sapatos upang matuklasan na nawalan siya ng daliri. Iniisip ni Alessia na si Enzo ang bayani mula sa paborito niyang anime at hiniling sa kanya na dalhin siya sa kanyang tahanan para maging ligtas siya. Pumunta sila sa kanyang tahanan at tinahi ni Enzo ang daliri pabalik sa kanyang paa habang si Alessia ay patuloy na nagsasalita tungkol sa animated na superhero. Sa palagay niya ay dapat tulungan ni Enzo ang buong lungsod ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam sa mga tao at iniligtas lamang siya dahil anak siya ni Sergio. Nang muli itong magtanong tungkol sa kanyang ama, sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan siya. Nang gabing iyon ay natulog si Alessia sa kama at humiga si Enzo sa sopa, ngunit hindi siya makatulog dahil nagagambala siya sa katawan ng babae. Nang tingnan niya ang kanyang jacket, nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng ilang papel na nagdedetalye ng planong pagnakawan ng isang armored truck. Kinaumagahan, nagising si Enzo at nakita niya si Alessia na nanunood ng malaswang pelikula at agad itong pinatay. Nang suriin niya ang kanyang paa ay natuklasan niyang hindi pa nakakabit ang kanyang daliri sa kanyang katawan, kaya tila hindi lahat ng sugat ay maaaring gumaling. Dahil walang kamag-anak si Alessia, dinala siya ni Enzo sa nursing home kung saan siya ipinapadala ni Sergio sa tuwing nakukulong siya. Nangako si Enzo na babalikan siya kinabukasan at hinayaan lang siya nang patuloy siyang tawagin ito sa pangalan mula sa anime. Pag-uwi ni Enzo, pinag-aralan niya ang plano ni Sergio ngunit nanood din siya ng ilang episode ng paboritong serye ni Alessia. Samantala, ang security footage ng pagnanakaw ni Enzo ng ATM ay naging viral. Nakita ito ni Fabio at ng kanyang gang at napagtanto nilang ito ang parehong lalaki na umatake sa kanila. Hinahanap pa rin ng grupo ang mga pakete dahil inaasahan nito ni Nanzia ngunit naisip ni Antonio na dapat silang mangutang para mabayaran siya. Gayunpaman, tumanggi si Fabio na humingi ng tulong sa sinuman para protektahan ang kanyang reputasyon at inanunsyo nilang nanakawan nila ang armored truck. Pagbalik nila sa opisina, ipinaalam ng mga tauhan ni Nanzia kay Fabio na natagpuan na nila ang bangkay ni Sergio, kaya gusto ni Nanzia na makuha ang pera kinabukasan. Kinabukasan, nagtago si Fabio at ang kanyang mga tauhan sa matataas na damo sa tabi ng kalsada upang hintayin ang truck. Gayunpaman, nasa tulay si Enzo at binato ang truck para tumigil ito. Pagkatapos ay tumalon siya dito, binasag ang bintana at itinapon ng driver. Sumuko ang ibang empleyado dahil sa takot kaya't sinuntok ni Enzo ang pinto sa likod. Sa sandaling nasira niya ito, maaari na niyang nakawin ang lahat ng pera. Si Fabio na galit ay lumabas mula sa pagtatago para magpaputok ngunit tumakbo lang si Enzo. Walang pagpipilian ng gang kundi tumakbo rin dahil tumawag na ng pulis ang empleyado. Nang gabing iyon, muling pinuno ni Enzo ang kanyang refrigerator at bumili ng projector para ipagpatuloy ang panonood ng serye. Naputo lang sandali ng doorbell at nang tumingin siya sa bintana ay nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas. Binuksan ni Enzo ang pinto ng kaunti para makita ang dalawang pulis na nakakita kay Alessia na gumagala, kaya inihatid nila ito. Nang makaalis na ang mga pulis, binigyan ni Alessia si Enzo ng isang bagay na ginantsilyo niya para sa kanya, sinabing dapat niyang isuot ito kapag nag-transform siya.
Sinubukan ni Enzo na sabihin sa kanya na ayaw niyang nandito siya ngunit natuklasan ni Alessia na binili niya ang buong DVD set ng paborito niyang serye at sa huli ay sabay nilang pinanood ito. Sa panahon ng panonood, iniunat ni Alessia ang kanyang kamay para kumuha ng pagkain at hindi sinasadyang nahawakan ng kamay ni Enzo. Hinawakan niya ito ng marahan at pinisil-pisil ngunit nang alisin niya ang DVD box mula sa ilalim ng kanyang binti, nasiraan si Alessia. Inakala niyang sinusubukan ni Enzo na harasin siya at humihingi ng awa habang sinasabing nasasaktan siya. Napagtantong may umabuso sa kanya noon, niyakap siya ni Enzo at nanumpa na hindi siya sasaktan. Samantala, nasa meeting spot ang mga tauhan ni Nanzia ngunit hindi nila nakita si Fabio kaya sinubukan nilang tawagan siya. Hindi sinagot ni Fabio ang tawag habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Kinaumagahan ay napansin ni Fabio ang ilang graffiti ng misteryosong nakamaskarang magnanakaw sa dingding ng kanyang gusali. Sa opisina, nakita ni Fabio si Antonio na naghahanda para kunin ang utang upang mabayaran niya si Nanzia. Nagkaroon ng pagtatalo ngunit kahit anong sigaw ni Fabio, hindi na siya nirerespeto ni Antonio at sinabing siya na ang namumuno ngayon. Nang lumabas si Antonio, ipinadala ni Fabio ang kanyang mga aso upang lapain siya hanggang sa mamatay. Bumalik kay Enzo, dinala niya si Alessia sa abandonadong amusement park dahil naaalala niyang pumunta siya rito kasama ang kanyang mga magulang noong masayang pamilya pa sila. Nakaupo si Alessia sa Ferris wheel at ginamit ni Enzo ang kanyang lakas para umikot ito, na labis na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa mall kung saan nagtalaga si Alessia ng karakter sa bawat estranghero na nakikita nila sa paligid. Kinumbinsi niya si Enzo na subukan ito ngunit kulang siya sa imahinasyon. Huminto sila sa isang tindahan para bilhin ang princess costume na gusto ni Alessia noon pa man. Inanyayahan niya si Enzo sa silid bihisan kasama niya at binigyan siya ng ilang mga inosenteng halik. Sa wakas ay nawala sa kontrol si Enzo at itinulak siya sa dingding upang makapag-intimate, bagaman hindi ito masyadong ikinatuwa ni Alessia. Paglabas nila ng mall, sinigawan ni Alessia si Enzo dahil sa hindi niya pagtulong na mahanap ang kanyang ama, kaya sa wakas ay sinabi sa kanya ni Enzo na patay na si Sergio. Nagkaroon ng breakdown si Alessia at sinisi si Enzo sa hindi pagprotekta sa kanyang ama, sinabing naiintindihan na niya ngayon na wala siyang kaibigan dahil wala siyang pakialam kahit kanino, kahit na sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya mag-isa. Samantala, lumitaw sa balita ang pagnanakaw sa truck at inihagis ni Fabio ang mga bagay sa kanyang opisina sa pagkainggit sa kasikatan ng estranghero. Makalipas ang ilang segundo ay sumakay na si Alessia sa bus ngunit bigla itong huminto nang hawakan ito ni Enzo mula sa likuran. Nakita ng mga tao ang kanyang lakas at napagtanto na siya ang sikat na magnanakaw, kaya sinimulan nila siyang i-record. Matapos huminto ang sasakyan, pumasok si Enzo sa loob at humingi ng paumanhin kay Alessia. Pumayag ang babae na umalis kasama siya ngunit pinaalalahanan din siyang magsuot ng maskara dahil nakita na ngayon ng mga pasahero ang kanyang mukha. Inihatid ni Enzo si Alessia palabas ng sasakyan at sinundan siya ng mga tao para i-record siya. Naputol ang sandali nang may sumabog na bomba sa lungsod. Habang nagtataka ang lahat, sinamantala ni Enzo ang pagkakataong makatakas kasama si Alessia nang hindi napapansin. Makalipas ang ilang minuto ay nasa police station na sila at kinilala ni Alessia ang bangkay ng kanyang ama. Sa isang parking lot, nakipagpulong si Fabio sa kaibigang dealer para humiling ng pautang at nauwi sila sa pagiging intimate sa loob ng sasakyan. Biglang sumulpot si Nanzia kasama ang kanyang mga tauhan na kinaladkad siya palabas ng sasakyan at sinuntok. Sinubukan ni Fabio na ipaliwanag na mayroon siyang pera ngunit hindi siya pinansin. Binaril ni Nanzia ang isa pang dealer at kinuha ang pera mula sa kotse habang itinatali ng kanyang mga tauhan si Fabio gamit ang tape. Pagkatapos ay binuhusan siya ng gas at nilagyan ng sabon ang kanyang bibig habang iniinsulto siya dahil sa pag-iyak. Inihanda ni Nanzia ang kanyang lighter ngunit sa halip na sunugin siya, nagsimula siyang tumawa, sinabing nagbibiro lamang sila. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng isa pang dealer na buhay pa siya at nagpaputok, mabilis na pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Nanzia. Ginamit ni Fabio ang pagkakataong magnakaw ng baril mula sa namatay na lalaki at nagpaputok din, natamaan ng binti ni Nanzia bago siya tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Si Fabio na galit ay inilabas ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagbaril din sa isa pang dealer. Nang gabing iyon ay bumalik si Fabio sa kanyang opisina para lamang matuklasan na ang lahat ng kanyang mga aso at ang natitira sa kanyang gang ay patay na. Sa TV, pinanood niya ang footage ni Enzo sa sasakyan at nakilala siya bilang ang lalaki mula sa hagdan. Sa sandaling iyon, ang tanging nakaligtas na miyembro ng gang ay pumasok sa silid at sinabi sa kanya ni Fabio na maghihiganti sila. Saktong sumakay sila sa kanilang sasakyan upang panoorin sina Alessia at Enzo na umalis sa kanilang apartment na may dalang bag at nagmaneho ng motor, kaya sinimulan nilang sundan sila. Maya-maya, nagtago sina Enzo at Alessia sa isang hotel sa ibang lungsod, umaasang hindi sila mahahanap ng mga pulis doon.
Sinabi ni Enzo kay Alessia kung gaano kahirap lumaki sa squatter at kung paano niya kinailangang panoorin ang lahat ng kanyang mga kaibigan na napatay sa panahon ng pagnanakaw. Biglang pumasok si Fabio sa kwarto at binaril si Enzo ng pampakalma, dahilan para mawalan siya ng malay habang pumasok din ang Alapores para hulihin si Alessia. Nang magising si Enzo, nakita niyang nakatali siya sa napakaraming tape. Si Alessia ay pinananatili sa isang van at pinagbantaan siya ni Fabio na papatayin siya kapag hindi sinabi ni Enzo kung paano makakuha ng kapangyarihan. Noong una, sinabi ni Enzo na hindi niya alam, kaya inutusan ni Fabio ang tulisan na saktan si Alessia. Nang marinig ni Enzo na nasasaktan siya, wala siyang magawa kundi ang makipagtulungan. Ginabayan ni Enzo si Fabio sa lugar sa ilog sa likod ng crane, ngunit tumanggi si Fabio na tumalon dahil sa tingin niya ay isa itong bitag. Sa parehong oras, sinabi ni Alessia sa Alapores na kailangan niya ng tulong para umihi at nang malapit na siya, tinusok niya ang leeg nito gamit ang karayom sa paggaganchilyo. Tumakbo siya patungo sa ilog, kung saan dumating rin si Nanzia at ang kanyang mga kawatan. Nagpaputok si Fabio at sinubukang sunggaban si Alessia upang gawing bihag, ngunit mabilis siyang nabaril ng kalaban. Nang tingnan ni Enzo si Alessia, nalaman niyang nabaril din siya. Sinubukan ng naghihingalong Fabio na gumapang palayo, ngunit pinigilan siya ni Nanzia sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya gamit ang flamethrower. Nagpanik si Fabio ng ilang segundo bago bumagsak ang katawan niya sa ilog. Bago mamatay, sinabihan ni Alessia si Enzo na maging bayani ng jig at iligtas ang lahat. Kinaumagahan ay lumabas si Fabio mula sa ilog na natatakpan ng mga kemikal na basura. Naglagay siya ng ilang makeup upang takpan ng mga peklat dahil sa sunog at naglagay pa ng wig. Nang subukan niyang pumatay ng langaw, nasira niya ang parte ng kanyang sasakyan na nagpapatunay na nakakuha din siya ng sobrang lakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa punong tanggapan ni Nanzia at ibinaba ang kanyang cellphone para i-record ang susunod na laban. Salamat sa kanyang bagong kapangyarihan, madali niyang pinatay ang bawat Alapores sa silid. Nang marating niya si Nanzia, niyakap niya ito ng mahigpit hanggang sa mabali ang kanyang gulugod na ikinamatay niya. Pagkatapos sumayaw kasama ang katawan, napansin niya ang isang misteryosong pinto at binuksan ito upang makahanap ng hindi mabilang na mga armas. Ang mga bomba ay nagpapatunay na ang gang ni Nanzia ang bumomba sa lungsod. Samantala, masyadong malungkot si Enzo para gumawa ng kahit ano at gumagala na lang. Nakita siya ng mga pulis mula sa kanilang sasakyan, ngunit nang subukan nilang habulin siya, hindi nila sinasadyang nagdulot ng pagbangga sa sasakyan ng isang pamilya. Tumakbo ang mga opisyal upang iligtas ang ina, ngunit hindi nila nakuha ang anak sa tamang oras at nagliyab ang kotse. Agad na tumakbo si Enzo sa kotse at pinunit ang pinto para ilabas ang bata. Muling nakasama ng ina ang kanyang anak at niyakap si Enzo upang pasalamatan siya na nagpaalala sa kanya kay Alessia. Pagkatapos ay ipinakita sa TV sa isang food cart ang video ng pagpatay ni Fabio sa gang ni Nanzia na naging viral. Nagtatapos ang video sa pagsasalita ni Fabio sa camera na nagsasabing may inihahanda siyang malaking bagay. Determinadong pigilan siya, kinumbinsi ni Enzo ang isang driver na ipahiram sa kanya ang kanyang motorsiklo. Nang tanungin ng lalaki ang kanyang pangalan, ipinakilala ni Enzo ang kanyang sarili sa pangalan ng anime superhero. Samantala, nakarating si Fabio sa stadium na puno ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na palaboy na nagpapahintulot sa kanya na salakayin ng mga gwardya nang biglaan at patumbahin sila. Pagdating sa loob, sinimulan niyang ihanda ang bomba. Nang dumating din si Enzo sa stadium ay ipinaalala sa kanya ng isang empleyado na kailangan niya ng tiket, ngunit itinaas lamang ni Enzo ang isang piraso ng mabigat na gate gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang nahanap si Fabio at sinubukang labanan siya, ngunit ginulat siya ni Fabio sa kanyang bagong lakas at itinapon siya sa pader. Gumanti si Enzo sa pamamagitan ng paghagis ng kubeta sa ulo ni Fabio at nagpatuloy ang laban. Ang mga lalaki ay nagbitaw ng mga suntok na may pambihirang lakas at patuloy na ginagamit ang mga pader para sa karagdagang pinsala. Nang mapansing hindi siya mananalo sa laban na ito, sinubukan ni Fabio na tumakas at sinundan siya ni Enzo habang sinisimulan ng mga pulis na palibutan ng gusali. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, nagtago si Fabio sa gitna ng mga tao sa stand, ngunit nahanap pa rin siya ni Enzo at sinimulan siyang bugbugin na naging dahilan upang malaglag niya ang detonator. Sumuntok pabalik si Fabio at itinapon si Enzo bago tumalon sa pader. Nang makabawi si Enzo, nakita niya ang mga pulis na sinusubukang hulihin si Fabio. Napagpasyahan niyang tumalon din at tumama ang kanyang ulo nang lumapag siya, dahilan para mahilo siya. Nagbigay ito kay Fabio ng oras upang talunin ng mga pulis at tumakas. Pinilit ni Enzo na gumalaw ang kanyang katawan at hinabol si Fabio na mano-manong ini-activate ang bomba sa loob ng ambulansya at muling tumakbo para tumakas. Nang mapansin ni Enzo na 5 minuto na lang bago ang pagsabog, sumakay siya sa driver's seat at nagmaneho. Sa kasamaang palad, hinarangan ng mga pulis ang kalye at ayaw umatras nang banggitin niya ang bomba.
Nagpasya si Enzo na kunin ang bomba at itulak ang ambulansya pasulong na naging sanhi ng pagbangga nito sa mga sasakyan ng pulis. Habang ang mga opisyal ay nagambala, tumakbo si Enzo sa karamihan ng tao upang subukang maabot ang tulay, ngunit sinalakay siya ni Fabio. Bumagsak ang bomba malapit sa railing habang sinimulan ni Fabio na basagin ang ulo ni Enzo sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo si Fabio patungo sa bomba at ibinaba ang oras sa 15 segundo. Nakabawi si Enzo sa tamang panahon para hawakan siya pabalik, dahilan para mahulog sila sa ilog dala ang bomba. Sa wakas ay nangyari ang pagsabog sa ilalim ng tubig at walang nasirang anuman, nagpadala lamang ito ng pagsabog ng tubig na ibinaba ang ulo ni Fabio sa tulay. Sa mga sumunod na araw, pinag-usapan ng bawat news outlet kung totoong bayani si Enzo o walang iba kundi magnanakaw. Ipinagpalagay nila na nalunod siya sa pagsabog, ngunit ang totoo, nakalabas siya sa ilog at ngayon ay isinuot niya ang maskara na ginantsilyo ni Alessia para itago ang kanyang pagkakakilanlan habang tinutulungan ang lungsod. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.